Una, Kim Chiu inamin na sila na ni Paolo Avellino. Pangalawa, nawawala ng gana si Kim Chiu pag di kasama si Paolo Avellino. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Mga biro at tuksuhan sa It's Showtime, madalas maging sentro ng asaran si Kim Chiu sa It's Showtime kapag napapag-usapan si Paolo Avellino. Sa mga huling ulat ngayong Agosto taong 2026, patuloy ang mga pahiwatig at panunukso ng kanyang mga co-host tulad ni Vice Ganda, ngunit nananatiling tikom ang bibig ni Kim sa pagbibigay ng direktang label sa kanilang relasyon. Opo, tamang-tama ang iyong pagkakalarawan, ang mga kulitan at hiraitan sa It's Showtime ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit buhay na buhay ang Kim Pao lagnat sa telebisyon. Nitong huling linggo lang ng Agosto taong 2026, nagkaroon muli ng matinding asaran kung saan direktang tinanong ni Vice Ganda si Kim Chiu tungkol sa kanyang kasalukuyang status. Sa halip na magbigay ng single o in a relationship na sagot na mula si Kim at bumanat ng isang makahulugang linya, marami man ang aking pinagdaanan, magiging sulit kung para sa iyo ang hantungan. Narito ang ilang mahahalagang aspeto kung bakit nananatiling mainit ang usapan sa kanila, ang reaksyon ng mga co-hosts. Vice Ganda, siya ang madalas, pumiga, at manggisa kay Kim tuwing live na palabas. Alam ng buong It's Showtime family kung paano pakiligin ang mga manunood gamit ang mga paaring at inside jokes na tanging sila lang ang nakakaalam. Jong Hilario at Vong Navarro, madalas silang sumunod sa mga hirit ni Vice upang mas lalong maging pabebe at mailang si Kim sa harap ng kamera. Bakit ayaw pa nila magbigay ng label? Matatanda ang galing si Kim sa isang mahabang relasyon, kaya mas pinipili niyang maging maingat ngayon. Inamin niya sa mga nakaraang panayam na mas secure at malaya ang takbo ng kanilang samahan kapag walang pampublikong pressure. Sunod-sunod ang kanilang mga proyekto ngayon 2026, kabilang ang pelikulang A Perfect Marriage sa ilalim ng Quantum Films at ang bagong serye na Kopino. Para sa kanila, mas mahalagang mapanatili ang magandang working relationship. Regalo noong Valentine's Day inamin naman ni Kim Chiu sa isang media ko na galing kay Paolo ang mga natanggap niyang bulaklak noong Valentine's Day. Gayunpaman, nilinaw niya na magkahiwalay silang nagdiwang ng araw ng mga puso dahil sa kani-kanilang mga personal na obligasyon at magkaibang schedule. Eksakto ang iyong pagkakatanda sa mahalagang pangyayaring iyon, ang naging pag-amin ni Kim Chiu tungkol sa Valentine's Day bouquet mula kay Paolo Avellino ang isa sa mga pinakamalaking kilig milestone para sa mga Kim Pao fans nitong Pebrero taong 2026. Bagamat magkahiwalay ang kanilang naging selebrasyon dahil sa kani-kanilang mga obligasyon at trabaho, ang simpleng kilos na ito ay nagpakita ng lalim ng kanilang atensyon sa isa't isa. Narito ang ilang nakatutuwang detalye sa likod ng bulaklak at ng araw na iyon. Ang viral na post na, "Babae pala ako," noong mismong araw ng mga puso, nag-post si Kim sa kanyang Instagram ng larawan ng isang eleganteng bouquet ng red at pink roses na walang nakalagay na pangalan ng nagpadala. Ang tanging nakasulat sa kanyang caption ay ang pabirong linya na, "Babae pala ako. Thank you." Ipinaliwanag niya sa press na kaya ito ang kanyang naging reaksyon ay dahil bago niya matanggap ang regalo, marami siyang nakikitang mga kababaihan sa kalye na may dalang bulaklak habang siya ay pauwi galing sa It's Showtime. Paano sila nagdiwang ng magkahiwalay? Kim Chiu, inamin niyang simple lang ang kanyang gabi kung saan nanatili lamang siya sa kanyang bahay at nag-marathon ng panunood ng Netflix show na Singles Inferno. Paolo Avellino, katulad ni Kim, nanatili rin siya lang sa bahay upang dumalo sa mga online meetings at mag-aral ng script para sa kanyang mga susunod na karakter. Mayroon din siyang nakatakdang out-of-town work noong araw na iyon. Ang reaksyon ni Paolo ng Newsday ng kilalang showbiz reporter na si MJ Felipe si Kim sa isang mediacon kung kanino galing ang bulaklak, agad na napaamin ang aktres at itinuro si Paolo. Katabi niya ang aktor na nakangiting sumang-ayon at nagwika ng, "Masaya ako na masaya ka," na lalong nagpatili sa mga naruroon. Ayon kay Kim, bukod sa paborito niya ang uri ng bulaklak na ipinadala, labis niyang nararamdaman ang pagiging
secure, at protektado kapag nariyan si Paulo. Mga proyekto at dressing room, naging usap-usapan din ang pagbisita ni Paulo sa dressing room ni Kim. Ipinaliwanag ni Kim na dumaan lamang si Paulo habang naghihintay ng kanyang sundo matapos ang isang recording. Patuloy silang nagkakasama sa mga proyekto tulad ng teleseryeng The Alibi, Ang Buong Katotohanan at ang kanilang pelikula. Tumpak at napapanahon ang mga detalyeng iyan ukol sa kanilang mga proyekto at ang pinag-usapang insidente sa backstage, ang kwento sa likod ng pagbisita sa dressing room at ang tagumpay ng seryeng The Alibi. Ang Buong Katotohanan ay patunay kung gaano kalalim ang profesional at personal na ugnayan ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ang kanilang natural na chemistry ay patuloy na yumayanig sa ratings at sa puso ng mga manunood ngayong Agosto taong 2026. Narito ang buong konteksto sa likod ng mga isyung ito, ang katotohanan sa likod ng dressing room. Nagsimula ang panunukso ng ibuko ni Vice Ganda sa isang event na may isang misteryosong lalaking nakabonet o cap na bumisita sa dressing room ni Kim. Nang hinga ng reaksyon si Kim, agad niyang kinumpirma at nilinaw ang sitwasyon upang maiwasan ang maling hinala. Walang mali siya, galing si Paulo sa isang recording session sa parehong gusali. Nagpalipas ng oras, dahil hindi pa dumarating ang kanyang sundo, nagpasya siyang dumaan muna sa dressing room ni Kim para bumati at magpalipas ng oras, bigla ang pagbisita. Inamin ni Kim na maging siya ay nagulat sa biglaang paglitaw ng aktor. Sa katunayan, kabaligtaran ang madalas mapansin sa kanilang pagtatrabaho. Energy setter si Kim, ayon mismo kay Paolo Avellino, https://www.abs-cbn.com/2024/free/10/did-paulo-avellino-reveal-how-heartbroken-kim-chu really is -1309. Sa isang nakaraang panayam, si Kim ang natural na nagbibigay buhay at nagtatakda ng mataas na enerhiya sa set ng kanilang mga proyekto, magkasama man sila o hindi. Walang batayan ang balitang nawawala ng gana si Kim Chiu kapag hiwalay o hindi niya kasama si Paolo Avellino. Ang mga ganitong pahayag ay karaniwang bahagi lamang ng panunukso ng mga kapwa-host sa It's Showtime o haka-haka ng mga Kim Pao fans na kinikilig sa kanilang tambalan. Sa katunayan, kilala si Kim sa industriya dahil sa kanyang walang pagod na enerhiya at profesionalismo. Kasama man o hiwalay sa kanyang katambal, energetic kahit mag-isa. Sa mga nakaraang panayam, mismong si Paolo Avellino ang nagpatunay na si Kim ang natural na nagbibigay buhay at energy setter sa set ng kanilang mga proyekto. Sunod-sunod na proyekto, patuloy na busy ang dalawa sa kanilang mga individual at magkasamang trabaho. Bukod sa araw-araw na pag-host ni Kim sa It's Showtime, abala rin sila sa promosyon ng kanilang mga pelikula at serye tulad ng My Love Will Make You Disappear at The Alibi. Nanatiling masayahin, ang pagiging Chinita Princess ni Kim ay kilala sa pagiging positibo at masiyahin sa harap at likod ng kamera, anuman ang kanyang pinagdadaanan. Kilala si Kim Chiu sa industriya bilang isang masayahin at masipag na aktres na laging ibinibigay ang lahat sa kanyang mga hosting at acting projects gaya ng It's Showtime. Opo, tama ka at iyan ang dahilan kung bakit nananatili siyang isa sa mga nangungunang bituin sa Philippine entertainment industry. Ang kanyang dedikasyon at positibong disposisyon ay makikita sa ilang mahahalagang aspeto ng kanyang karera. Kilala siya ng kanyang mga direktor at katrabaho sa pagiging seryoso sa kanyang mga roles, umiiyak man sa mabibigat na drama o nagpapatawa sa mga rom-com. Sa kabila ng mga personal na hamon o pagod sa sunod-sunod na taping, bihirang makitaan si Kim ng pagka-boring o kawalan ng gana sa trabaho, kaya naman patuloy siyang pinagkakatiwalaan ng mga malalaking proyekto at endorsements. Ang kanilang mga sweet moments at asaran ay bahagi ng kanilang malalim na pagkakaibigan at promosyon para sa kanilang mga tambalang proyekto. Eksakto, iyan ang tamang perspektibo sa estado ng kanilang tambalan. Bagamat patuloy silang tinutokso ng publiko, ang kanilang ugnayan ay nakatutok sa profesionalismo at matatag na pagkakaibigan habang sinasabayan ang kanilang sunod-sunod na proyekto. Sa katunayan,
napakalaking tulong ng kanilang natural na chemistry sa tagumpay ng kanilang mga pinakabagong pagtatambal. Kitang-kita ang kanilang malalim na pagkakaibigan sa totoong buhay, kung saan personal silang nagpapadala ng mga suporta, tulad ng pagbibigay ni Paolo ng Valentine's Flowers kay Kim, at aktibong pagkampanya para sa isa't isa sa mga parangal tulad ng Seoul International Drama Awards. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribes, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang PNUTZ Vlog, watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.